Kabilang sa mga tanda ng araw ng paghukom, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ito ay magaganap. Unang-una ay yaqillal ilm wa yadharal jahl. Magiging kakaunti na lang ang ilm, ang kaalaman sa pananampalatayang Islam at lalaganap ang kamangmangan sa reliyong Islam. Hindi yung kaalaman yung mawawala, bagkus yung mga tao na pinagkalooban ng kaalaman. Magkukulang na yung mga tao na meron silang kaalaman sa sharia at lalaganap ang kamangmangan, ang ignorance sa reliyong Islam. Hanggat sa dumating sa panahon na kapag wala na yung mga tao na meron silang kaalaman sa sharia, yung mga tao ay hahanap na sila ng kanilang matatanungan tungkol sa usapin ng sharia o batas ng Islam. At ang kanilang tatanungin ang isang tao na wala ring alam sa Islam. Mamili sila ng kanilang pinuno na wala ring alam sa reliyong Islam. Hanggat sa pagtagal ng panahon, yung mga ulama, yung mga mufti natin, yung mga ustad natin, pakaunti ng pakaunti sila. Ganun ang proseso ng pagbawi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kaalaman natin. Hindi yung mismong kaalaman ang babawiin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala o aagawin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kundi yung mga tao na meron silang kaalaman sa batas ng Islam, sa relihiyong Islam ay unti-unti silang mawawala. Dahil sa kulang na yung kaalaman sa sharia at lalaganap na yung kamangmangan, ignorance. Pangalawa, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yadhara zina. Lalaganap na yung pangangalon niya. Bakit? Magiging usual na sa kanila yung gawain na zina. Dahil wala na yung mga tao na meron silang kaalaman sa batas ng Islam, parang napaka-normal lang sa kanila yung tinatawag na zina. Pangatlo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa takthurun nisa'u wa yaqillar rijal. Pangatlong sign ng araw ng paghukom ay darating ang panahon na mas dumarami ang bilang ng mga kababaihan kumpara sa mga kalalakihan. Mas dumadami yung babae kaysa mga kalalakihan. Hanggat sa sabi ng Rasulullah, hatta yakunal 50 imra'atin al-qayyimul wahid. Hanggat sa darating yung panahon na yun, na yung isang lalaki meron siyang responsibilidad na 50 kababaihan. Siya yung tagapangalaga doon sa 50 kababaihan. Subhanallah. Kaya yung panahon na yan, hindi maghihirap ang isang lalaki kung ang usapin ay pag-aasawa. Bakit? Kasi mas nag-i-increase yung bilang ng mga kababaihan compared sa mga kalalakihan. Example natin, tignan nyo sa social media. Sa social media, mas marami na yung napapanood natin ng mga kababaihan ngayon na nag-content creator. Pansinin niyo yung panahon natin ngayon, ang daming mga nag-vlog ng mga kababaihan Mga Maguindanao, mga tribo. Ano yung ginagawa nila sa mundo ng social media? Dahil lang sa karampot na kasikatan sa social media o sabihin natin ng material na bagay, wala na silang pakialam kung nawawala na yung tinatawag na haya o modesty ng isang Muslima. Subhanallah. Meron pang mga ilang content creator na almost nakahubad na sila sa mundo ng social media. Sinong unang tatanungin dito? Yung mga magulang ng mga kababaihan na yan. Nasaan ang mga magulang ng mga babae na yan? Kung hindi kayo papanagutin dito sa mundo, sa araw ng paghukom, itatanong sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, mas uliya sa isang magulang, bakit hindi mo kaya pigilan yung anak mo na babae na nagkukos ng fitna sa mundo ng social media at marami siyang natutokso ng mga kalalakihan. So bilang isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin i-control ang social media. Kasi from the word itself, social. Wala tayong control doon. Pero kahit man lang ang bawat magulang ay makokontrol niya ang kanyang nasa loob ng tahanan. What does it mean? Hindi mo man makokontrol ang lahat ng tao sa social media, pero kahit yung anak mo na babae ay makokontrol mo. Ingatan mo yung anak mo kasi pag-open na ng TikTok, subhanallah. Kaya yung mga anak ngayon, hindi naman lahat, pero karamihan, pagdating sa TikTok, sa social media, mas magaling sila, mas advanced sila kaysa kanilang mga magulang. Kasi wala, yun na yung araw-gabi, pagtulog, TikTok, lahat. Paggising niya, yun ang binubuksan niya. Subhanallah. Responsibilidad ng magulang yun.
Hindi yun itatanong sa kapitbahay mo, tandaan mo yan pag ikaw may anak. Hindi tatanong sa kapitbahay mo yun, kundi ikaw mismo na magulang ang tatanungin sa araw ng paghukom. Bakit hinahayaan mo yung anak mo na naghuhubad sa social media, sumasayaw sa social media? Yung iba may nakanikab, nakahijab. Subhanallah. Nasaan ang modesty ng isang Muslima? Nasaan ang pride ng isang mananampalataya? Kaya Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit hinahayaan niyang ipakita ang kanyang mga pribadong parte ng katawan. No, bakit ginagawa na yung bagay na yon na ipinagbabawal sa reliyong Islam? So anong gagawin natin doon? Unang-una, sikapin natin, ipamulat natin sa kanila ang katuruan ng Islam. Kasi once na hindi niya nakita sa mga magulang niya na ganito ang Islam, ito yung ipinagbabawal, ito yung ipinagutos, hanggat sa pagtanda ng batang yan, hindi niya magiging ignorante siya kapag pinagbawalan mo siya sa katuruan ng Islam. Yun ang resulta niya. Kasi hindi niya nakita eh. Hindi naging istrikto ang kanyang magulang pagdating sa usapin ng Islam. Naging the youth ang kanyang tatay pagdating sa pag-utos ng mabuti at pagbawal ng masama sa kanyang tahanan. Tandaan natin mga kapatid, hindi itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung nakapagtapos ba yung anak mo ng abogado, kung nakapagtapos ba ng engineer yung anak mo, kung nakapagtapos ba ng teacher education, anumang kurso yan. Pero kapag hindi mo pinaaral sa relihiyong Islam ang anak mo, yan ang itatanong sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hindi tayo makakaligtas doon mga kapatid. Mga kapatid Islam, sinasabi ng mga ulama natin, yung araw ng paghukom, ito ay hindi natin nababatid. Kahit ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya alam kung kailan maganap ang araw ng paghukom. Qiyamus sa'atu la ya'lamuhu miqatuhu illa Allahu azza wa jal. Yung araw na yan, yung takdang oras na yan, walang nakakaalam liban na lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'adhalik, however, subalit, sabi ng mga scholar natin, kada ja'ala alamatin ala qurbihi liyahdar al-muslimu wa ya'mal lidhalikal yawmil azim. Hindi alam ng mga propeta, walang nakakaalam sa atin kung kailan ang araw ng paghukom, bagamat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay siya ng mga sign sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung kailan darating ang araw na yan, ang araw ng paghukom, nang sa gayon ay maging aware ang isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at mapaghandaan niya sa pamamagitan ng kanyang pagtatawbad kay Allah subhanahu wa ta'ala at paggawa ng mga ibadat, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala.